Hi ka-vlog! So ngayon ang itatakal naman natin is about kung bakit ang hirap nilang ma-open yung subscription, stars, or yung iba pang monetization tools. Kahit na 5K up na sila, 10K up na sila. So, yun yung itatakal natin ngayon. Sana tapusin nyo hanggang dulo kasi importante to para makatulong sa inyo. Kasi kapag hindi nyo alam yung idea, syempre hindi nyo ma-open yung monetization tools na yun. So, let's start. So, number 1 is from the start, kapag nagbablog ka, nag-upload ka, palaging may music. Yung music ang kauna-unahang i-detect sa'yo na hindi ka papansinin kahit upload ka ng upload. Pangalawa, lagi kang nag-a-upload ng hindi mo content. Yan yung na-observe ko. Dun sa hindi na-open yung bonuses, stars, subscription. Kahit na 3K up na sila. Samantalang ako, yung stars ko, subscription ko, nakuha ko 1K followers parang. Yung bonuses ko, nakuha ko 3K followers ako. Kasi, wala akong na-violate. At hindi ako aware nun na wala akong na-violate nung nakuha ko yun. So, ngayon na-realize ko na kung bakit din nila makuha. Kasi nga, music, and next is kinukuha nila yung video na hindi kanila. And pangatlo is kapag nagre-reels sila, may kahati sila dun sa, ewan ko ano pa nga tawag dun, tapos gagayahin nila. Pinagbabawal pala yun ni Meta. Ewan ko. Tapos pati nga yung nagsising na ganyan. May limited yun na ang tawag doon, limited monetization. Either mawawalan ka ng earning doon or may kahati ka. Kaya hindi ka hindi mo ma-open. Kasi yun yung dahilan. Na-detect ka na. Possible siguro, kasi ang na-observe ko nito, meron siyang 5K followers, 10K, at 13K, tatlo sila. Na-observe kong similarities nilang tatlo. Meron silang mga ginagayang mga other content creator. So, ang nangyari, imbis siguro possible na ma-open na nila yung ibang subscription, stars, at saka yung reels, hindi sila binigyan. Kahit mapansin o maraming pumansin doon sa video nila. Pero si Meta, hindi binigay, hindi inopen kasi nga, puro violation. So, kung ako sa inyo, tigil nyo yung paglagay ng music, tigil nyo yung paggaya ng mga other content creator, kahati kayo dyan. Kaya hindi kayo minamonetize or hindi binibigay, hindi na-open yung tools nyo. Next is, pag magbablog kayo, make sure nyo walang masagap na kahit anong music. Yun lang. Sana sundin nyo. Lahat ng violation kasi is about sa music, about sa pagkuha mo ng ibang other vlog videos. Huwag mo nang gawin. Tapos, kapag magbi-video ka, make sure huwag mong gamitin yung meron kasi dyan sa, may copyright din minsan yung ha-ha-ha-ha. Yung parang emoji na, maririnig niyo yung ha-ha-ha emoji, tas may nakakatawa. Yan, copyright din yan. Akala nyo lang hindi. Hindi pa kasi aware yung iba. Ngayon sinasabi ko na sana, magawa nyo para ma-open nyo yung monetization tools nyo. Dito lang ako para masabi sa inyo yung mga nalaman ko, na-observe ko, kaya sana gawin nyo para at least worth it yung panonood nyo. Para habang nagsisimula pa lang kayo, diba, mapapansin na kayo kasi wala kayong violation. Worth it yung pagpapapansin nyo kasi na-open yung tools nyo. Unlike yung iba napansin nga, hindi na ma-inopen ni Meta yung tools nila kasi puro violation at hindi nag-check nung recommendable. Madalas hindi yan recommendable. Lalo na kapag politics yung shinare mo. Yan, isa pa yan. Yung 15K, 13K, 10K followers na nakita ko, shared post niya, puro politics. Ever since siguro gawa niya na yun. Meron kasi nag-browse ako sa kanya. Politics. So, ang na-open lang sa kanya, in-stream ads lang. As in. Ang tagal niya na nag-Facebook. In-stream ads lang yung binigay. Kasi nakita ko, tapos
pinost niya rin. Wala siyang ibang tools kundi in-stream ads. Hindi ka masyadong kikita sa in-stream ads kapag yun lang yung tools mo. Kasi kung hindi ka naman palagi nagla-live, for live content yun o kaya video. Madalas for live yun. So, sana sundin nyo guys kasi andito lang ako para samahan kayo na ma-aware para ma-open yung mga monetization tools nyo. That's it for today's vlog. Bye ka vlog! Hoping tapusin nyo to hanggang dulo para maintindihan. Thank you! Bye!